Sa mga balitang pambansa, nagsanib puwersa ng Commission on Elections at TikTok para po sa paparating na 2025 midterm elections. Lumagdangan ng Memorandum of Understanding ang dalawa para labanan ng disinformation, misinformation at fake news na naglipa na po ngayong panahon ng eleksyon. Ipinagbabawal na rin sa TikTok ang anumang political ads sa kanilang platform. Pero ang paglilinaw ng TikTok, hindi rin naman nila pagbabawalan ang political expression. Naghain naman po ng motion for reconsideration ang kampo ng ilang magulang matapos i-dismiss ng Department of Justice sa mga kaso laban kina dating Health Secretary Janet Garin kaugnay po sa issue ng Dengvaxia. Ayon sa Pangulo ng Samahan ng mga Magulang, anak ay biktima ng Dengvaxia na si Ginang Sumatchen Dominguez. Desidido silang ituloy ang reklamo lalo't may iba pang kaso na nakabinbin sa iba't ibang korte. Isang anak ni Dominguez sa mga naturukan ng Dengvaxia noong taong 2016. Mula noon, naging sakiti na raw ang kanyang anak at nag-agaw buhay pa nga ng tamaan ng dengue. Pagkatapos mabakunahan, panawagan nila sa DOJ, tulungan daw sana silang makamit ang hustisya. Nakikiusap po kami sa ating DOJ Secretary na sana po wag naman pong ibasura ang aming kaso. Kung hindi po magkakaroon ng hustisya sa mga batang to, paano na lang po yung mga susunod? Mauulit at mauulit po to, sir. Tsaka ang hirap po talagang tanggapin na walang mananagot dito sa mga pinagpraktisan nilang mga bata. Yan nga po ang tinig ni Ginang Sumatchen Dominguez, ang Pangulo ng Samahan ng mga Magulang, anak ay biktima ng Dengvaxia. Sinampahan naman ng panibagong kaso sa Department of Justice o DOJ si dating Health Secretary Janet Garin at ilan pang individual kaugnay pa rin sa issue ng Dengvaxia. Panibagong kaso ng reckless imprudence resulting in homicide ang isinampa laban po kina Garin. Inakusahan din sila ng kasong paglabag sa Anti-Torture Act, Consumer Act at Philippine Pharmacy Act. Inihain ang kaso ilang araw matapos ibasura ng DOJ ang isa pang batch na mga kaso laban po sa dating kalihim. Wala pang pahayag si Garin sa panibagong mga kaso na inihain laban sa kanya. Pero sa panayam po ng programang ito, iginiit niyang pare-pareho lang naman ang mga reklamo at nire-recycle daw lamang para maisampa ulit ang kaso laban sa kanya. Itong 19 cases na wini-withdraw ng DOJ yung information are exactly the same cases that has been filed repeatedly at nag-grant na nga ang denial sa RTC. At meron pang ibang pending na pare-pareho din undergoing trial. At kung makikita nyo naman ang mga dokumento is copy-paste ang mga complaints, copy-paste din ang autopsy report. Exactly the same din yung kanilang mga alleged witness and experts. Yan nga po ang tinig ni dating Health Secretary at ngayon Iloilo Congresswoman Janet Garin. Nanindigan naman po ang Armed Forces of the Philippines o AFP na totoo ang mga alegasyon laban sa inarestong Chinese national na pinagbibintang espiya ng China. Ayon po sa AFP, hindi bebenta sa kanilang paliwanag ng Pinay na misis ng inarestong Chinese na hindi spy ang kanyang asawa. Lalo't malinaw sa mga na-recover nilang data ng Chinese na may laman itong mga detalyadong impormasyon tungkol sa mga base militar sa bansa. Naiintindihan daw ng militar ang apela ng pamilya ng Chinese. Pero nanindigan ng militar na magbabase lamang sila sa mga nakuhang ebidensya.